Magandang hapon mga kabay. So ito yung pangatlo ko na estimate. Ang model nito mga kabay, dito 5901. Ito po yung 10 kilos na jackhammer ng DeWalt. Meron po itong variable speed. Ayan. Meron siyang pihitan dito. Yun yung variable speed niya. So iti-testing natin mga kabay. Ayan po. Naka-on po yan. Wala siyang power. So bubuksan natin mga kabay. Kakalasin ko lang yung... So ayan mga kabay, nakalas ko na yung screw. So pwede natin itong tanggalin. Ayan. So syempre unahin natin ng tester yung kanyang cord. Ayan. So check natin yung tester kung gumagana. Ayan, gumagana siya mga kabay. So check natin yung kanyang cord. Ayan. So ganun po pag check ng cord. Tapos isa-isa dito sa dulo. Ayan. So unahin natin yung brown. Meron. Yung blue. So yung blue mga kabay wala. Putol. Ayan. So kakalasin natin itong kanyang wire. Ayan. At syempre yung kanyang cord clamp para mabunot natin yung cord. Ayan. So yan mga kabay, yung dulo lang yata ang putol. Ayan o. Ito lang pinakadulo ang naputol. So tester natin ulit mga kabay. Ayan, pagsabay mo na yung dalawa. Pag di naman sila kaya magsabay, okay lang. Ayan, sabay. So tester natin yung brown. Kanina meron to. Kanina yung blue, wala. So ayan mga kabay, wala. Meron. Ayan. So ibig sabihin mga kabay, yung pinakadulo lang ang naputol. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabay. Yan lang po yung naputol. Yung nakakabit dito sa switch, ayan. Bubunutin ko lang para makita nyo. Sana ba yung ating long nose? Ayun. Ayan. So kung mapapansin nyo mga kabay, ano, medyo sunog yung kabilang terminal. Kasi nga po, naputol yung wire dito. So pag ginagalaw-galaw, maaaring nagsisiklab to, andar-andar siya konti. Hanggang sa nalusaw yung terminal. Pero po pwede pa naman yan mga kabay. Ayan. So para matibay yan mga kabay, ang gagawin ko niyan, hihinangin ko po yung dulo. Ayan. Kasi yung pagkakabit, diniretso lang, walang hinang. So eto, hihinangin natin ito. Yan, yung pinakadulo hinangan. Para medyo matibay. Kasi dyan siya naputol sa puno. So hihinangin ko muna siya mga kabay. So yan mga kabay, nahinang ko na po. Ayan. So kakabit na natin to dito sa kanyang switch. Ayan. So higpitan nyo lang maigi mga kabay para hindi siya magi-spark. Ayan. Yung dalawang screw na yan mga kabay. Ayan. Dalawang flat screw na yan. Kailangan nyo higpitan ng maigi yan. Ayan. Para ayan, siguradong hindi siya magi-spark. Tsaka hindi siya mapuputol syempre. So ayan, nakabit na natin. So titesterin natin ulit mga kabay kung meron na siya. Tapos inayos ko na rin yung cord dito, hindi na siya nakalawit. So tester natin. Ayan, test natin yung brown. Kanina meron talaga yan. Yung blue ang wala kanina. So ngayon meron na siya mga kabay. So meron ng brown, meron na rin blue, gumagana na. Yung switch, check natin. Hindi ko pala ito na-check kung buo. Ayan. Tingnan natin kung buo yung switch. Ayan, taas po natin. So ayan mga kabay, pumapalo. So buo yung switch, yung kabilang linya. Ganon din po, buo din po. Ayan. So testing na natin mga kabay. Ayan. So syempre, kabit natin dito
Ayan o, dalawang terminal na yan. Dito po yan nakakabit sa ibabaw ng switch. So isusok-sok nyo lang yan mga kabay, kaya madali lang yan dahil terminal type yan. Ayan, wala na kayong gagawin kundi isok-sok. Ayan. Tapos lagay nyo dyan. Ayan. Tapos yung cord clamp, huwag nyong kalimutang ilagay. Ayan, i-screw ko lang. So ayan mga kabay, naikabit na natin. Bago natin isara yung handle, check muna natin kung gumagana. Ayan, nakasaksak na. So lagay na natin yung handle niya mga kabay. Ayan. Medyo sumasabit lang. Ayun. Hindi pala siya nailagay dito. Kaya siya sumasabit. Ayan. So okay na siya mga kabay. Lagyan lang natin ng screw. So ayan mga kabay. Naikabit ko na yung screw. So titesting natin ulit mga kabay. Tingnan natin kung gumagana yung kanyang chipping. Kung meron ba siyang chipping. So dahil gumagana naman siya, ang i-check natin yung kanyang hammer. Okay siya, variable niya. So gumagana din po yung kanyang variable. So testing natin yung kanyang tawag nito, yung hammer niya mga kabay. Tingnan natin. Tetest natin kung gumagana. So okay pa siya mga kabay, malakas pa yung chipping niya. So ang pinakasira lang niya talaga ay yung kanyang wire, yung naputol. Dito po banda sa switch. Ayan. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan lang mga kabay, maraming salamat. Bye bye.